Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Napakaganda po ng ating mga selebrasyon kahapon at saka ngayon. Sapagkat kahapon po ay pinagdiwang natin ang kalinis-linisang paglilihis sa Mahal na Birheng Maria na tinatawag nating Piyesta ng Immaculada Concepcion. Ngayon naman pong araw na ito ay ating pong inaalaala at ginugunita si San Juan Diego. Sino po ba si San Juan Diego? Isa po siyang Mexican-Indian convert at siya po ay pinagpakitaan ng Mahal na Birhen noong taong 1531 at sinabi sa kanya na magtayo ng simbahan doon sa tuktok ng Tepeyac Hill na ngayon po ay bahagi na ng Mexico City. At hindi po ito sinang-ayunan ng obispo kaya nangailangan pa ng isang himala. Pagpapakita ng Mahal na Birhen ng kanyang manifestasyon, ng kanyang presensya, nang mabuksan po ang telma ni San Diego ay nahulog po ang at nabuksan po pala yung kanyang telma at naroon na napalagay po ang mukha ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. So dahil po diyan ay ang obispo ay naniwala. Ngayon po, nung panahon pong nagaganap po ang aparisyon ng Mahal na Birhen, ay magulo po doon sa parte ng Mexico sapagkat naroon po yung mga Aztecs na nag-aalay po ng mga bata bilang sakripisyo sa kanilang pagan gods to the devil. Kung kaya naman ang Mahal na Birhen ay nagparamdam sa kanila, nagpakita bilang isang nanay, a pregnant woman, just to give them the idea of the sacredness of the human life, especially the life that is in the womb of the mother. At din pong panahong iyon, ang mga native Aztecs po ay nakakaranas ng napakaraming injustices. Kung kaya naman naganyaya ang Our Lady of Guadalupe, natanggapin siya bilang kanilang ina, bilang nanay. Kung kaya naman, katulad din ng banal na ebanghelyo ngayon, nag-iimbita rin naman si Jesus sa ating lahat. Come to me, all of you who are tired, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Mga kapatid, naintindihan ni Jesus ang marami pong mga pagsisikap natin after a hard labor at talagang matinding pagbubuhos ng pagod at atensyon. Naintindihan niya yung minsan ay hindi maganda ang nagiging resulta. Sapagkat kagagaling po lang niya sa Corosain, sa Bethsaida, sa Capernaum, na kung saan napakarami ng ginawa niyang himala, pero nanatiling ang mga tao ay malambot ang pagtanggap sa kanya. Kaya naintindihan ni Jesus ang mga nararanasan ng mga tao, kaya nga sinabi niya, lumapit kayo, kayong napapagal, kayong nahihirapan at aking pagiginhawain. There are many kinds of tiredness, ordinary notion of tiredness. Napapagod tayo sa ating ginagawa, sa ating trabaho, sa ating mga tungkulin. Then there is also another kind of tiredness, emotional tiredness. Napapagod tayong magmahal, napapagod tayong magpatawad, napapagod din tayong mag-alaga ng mga may sakit. Ngayong panahon pong ito ng pandemya, nakakapagod at nakakasawa na maghintay kung kailan matatapos ang labanang ito, kung kailan dadating talaga yung vaccine, kung kailan masusugpo ang COVID-19 pandemic, kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa buong mundo at sa atin. Kaya naman nakakapagod, nakakasawa na, pero ang imbitasyon ng Panginoon lumapit sa Kanya. Sa kanyang pamatok ay magaan lang. Because the yoke of ordinary notion of yoke during the time of the Lord ay ito po yung mga pahirap. It denotes slavery. It denotes walang kalayaan. Pero ang pamatok ni Jesus is the obedience of Jesus to the Father. The yoke of Jesus is the yoke of slavery. No longer slavery, but a yoke of love and obedience. Kaya naman tayo po ay lumapit sa Panginoon. Nasa Kanya ang kapayapaan. Nasa Kanya ang kaginhawahan. Nasa Kanya ang kagalingan. Kung napapagod ka na sa buhay mo, nagsasawa ka na sa buhay mo, lumapit tayo kay Jesus at bibigyan niya tayo ng kapayapaan walang hanggan. Amen.